Nakakahimbang na revelasyon ang isiniwalat ni Mayor Charlotte mula sa Misamis. Sa kanyang matapang na pahayag, inilantad niya ang di umano'y matagal nang tinatago ng mga opisyal sa lokal na at pambansang antas. Maging sina DILG Secretary Benhur Abalos at DOJ Secretary Boying Revulla ay napareact agad matapos mabunyag ang katotohanan. Sa isang press conference na ginanap ngayong araw, hayagang ibinulgar ni Mayor Charlotte ang umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo ng bayan sa Misamis. Ayon sa alkalde, may mga proyektong pinondohan ngunit hindi naman naipatupad at may mga kontratang pinaboran umano ng ilang personalidad na malapit sa kapangyarihan. Agad namang nabudlabog ang tanggapan ni Abalos at Revulla, lalo't tinukoy rin ang umano'y pagkukulang ng ilang ahensya sa pagsisiyasat. Sa ngayon, hinihingi ng publiko ang agarang imbestigasyon mula sa mga kinauukulan. Hinamon ni Mayor Charlotte ang pamahalaang nasyonal na huwag pagtakpan ng katiwalian at paglaban ng katotohanan para sa mga mamamayan ng Misamis. Tila panimulan lamang ito ng mas malalim pang imbestigasyon na posibleng umabot sa mas mataas na antas ng pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Father. So, medyo masaklap yung pangyayari mga kaibigan. No? Ngayon, eto guys, eto na po yung pasabog niya. Ito na po yung buong pangyayari at buo pong senaryo guys kung ano ba talagang nangyari. Ano talaga ang kinahinatnan sa mga nakaraang na talagang napaka masalimuot. Dahil isa po ang kanyang father guys, isa pong official eh. Hindi naman yun na basta-basta na lang na parang ordinaryong lang. Pero anong ginawa mga kaibigan? Napakatindi guys, no? Talagang nakakagimbal po. Kaya ito guys, nagsalita na po si Mayora, no? Itong si Mayor Charlotte ng Charlotte Dumanog ng Misamis Occidental. Ito po yung buong kwento. At ito guys, na-mention po dito ang DILG tsaka DOJ, mga sekretary. Kung anong ginawa sa kanya mga kaibigan, ang tindi. Lalo na ang DILG bakit wala kayong aksyon? Matagal na pala yung reklamo na yan. Pero parang hindi po pinapansin mga kaibigan. Well, alam nyo na kung anong nangyari kay Kong Arnie Teves, at kung anong nangyari kay General Bantag, ganun uli. Pare-pareho lang. Kaya po itong si Mayora guys, si Mayor Charlotte Dumanog, kaya po siya nagtanong, meron pa bang sistema itong hustisya natin or justice natin sa Pilipinas? Diyan po ang pag-uusapan natin ngayong Sunday night, no? Pero bagong lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at pakihit yung notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. At eto na nga, naku, umpisahan na agad natin. Pasensya na kayo mga kaibigan. Medyo mahaba talaga itong video na to, no? Ito po yung interview po ni Mayor Charlotte Dumanog, no? Ng Misamis Occidental mga kaibigan. Matindi po talaga ang pasabog niya dito guys. Malalaman po natin kung ano ba talagang nangyari dito. Bakit po nagkaganito? Meron pa ba tayong batas? Yan ang tanong dyan eh. Meron pa bang sumusunod sa tinatawag na due process? Kasi palagi natin narinig kay Secretary yan eh, Secretary Boying eh. Asa na ba si Secretary Boying? Asa na ba si Secretary Boying? Wala pa rin tayong balita. Ay, Secretary Boying, asa ka na daw? Kumusta na yung kalagayan mo dyan? Parang wala kaming balita. Ay, mayroon pala akong nasagap na kanina, source, na si Secretary Boying daw, lumipad dong Amerika. Ewan ko lang totoo yun Pero hindi ko naman na-confirm, no? Kaya hindi ko na lang inano sa balita. Kasi wala namang confirmation. Pero ang pinakahuli kong guys, lumipad daw ng Amerika. Naku, anong gagawin sa Amerika? Pwede naman siya magpagamot sa Pilipinas. So, hindi naman yan natin, no? Hayaan na lang natin yan. Hindi natin alam kung ano ba talaga nangyari kay Secretary Boying. Pero, dito po, sa isang mayor ng Misamis Occidental mga kaibigan,
Grabe po ang ginawa sa kanya, no? Pati Malacanang. Dinedma po sila, guys. Bakit kayo ganyan? 'Di ba? Ano pa talagang nangyari dito? Kasi po mga kaibigan, pag hindi ka kaalyado, guys, wala ka, hindi ka papansinin. Naalala niyo si Pangulong Duterte, di ba? Kahit sino pinapansin niya, wala siyang pinipili. Kaalyado ka, kalaban ka, pula ka, dilaw ka, o anong pang kulay mo, papansinin ka ni Pangulong Duterte. Pero pagdating po dito ngayon, guys, sa itong administrasyon na to, para may kinikilingan po, guys. Lalo na itong si Mayor, no? Nagrereklamo po siya. Ano bang nangyari? Bakit hindi nyo pinapansin yung mga ano namin dito? Mga hinaing namin. Kawawa naman kami dito. Di ba? Kasi po itong si Mayor Charlotte, guys, mabait to magaling to na mayor, guys. Hindi naman to yung katulad ng mga korap eh. Kaso lang, ang kalaban niya korap, kaya siguro pinag-iinitan siya. Kasi maraming expose ang kalaban ni Mayor Charlotte. Maraming expose. Sasabihin niya yan mamaya. Kaya huwag kayong umalis, stay lang kayo dyan. Ako, grabe po ang pasabog ni Mayor, mga kaibigan. Talagang siguradong masashock tayong lahat. Di ba? Bakit na-involved dito ang DOJ tsaka DILG? At bakit sinasabi ni Mayora na itong DOJ, bakit parang meron yatang panunuhol? Naku! Magkanong bayad? At sinasabi ni Mayor dito, guys, na itong Department of Justice Secretary, no? Itong si Boying. Sabi si Mayor mismo nagsabi na isang tawag lang daw ni yung kalaban ni Mayor, isang tawag lang daw, mga kaibigan. Kayang-kaya daw palitan ni DOJ, no? Department of Justice Secretary. Kayang-kaya niyang palitan o kayang-kaya niyang kung sino-sino yung gusto niyang paupuin. Kayang-kaya daw niyang gawin yun, guys. See, nakita niyo na? Nakita niyo na ang mga pinagagawa ng ating Secretary ng Department of Justice na kayang-kaya niyang paikutin, kayang-kaya niyang palitan kung sinong gusto niya. Siya mismo ang nagde-decide. So alam na natin kung ano nangyari kay General Katapang. O, di ba? Kayang-kaya niyang paupuin kung sinong gusto niya. Sabi ni Mayora Di ba? Sabi ni Mayora, di ba? Kayang-kaya niyang kung sinong gusto niyang iupo, kung sino yung gusto niyang tanggalin sa pwesto, kayang-kaya niyang gawin yon ni Department of Justice Secretary. O, pasensya na po kayo, Secretary Boying, kahit wala kayo dito. Alam namin na medyo maluba ang kalagayan mo, pero talagang hindi namin maano Sinabi talaga ni Mayora kasama yung pangalan mo dito. Pati itong DILG. Ang DILG naman, bakit walang aksyon? Matagal na pala yung reklamo na yan. Anong nangyari sa bayan na to? Walang hustisya, walang sistema. Naku, Mario Joseph, babasa muna tayo ng comment bago natin ituloy yan. Pasensya na kayo babasa muna tayo ng comment, mga kaibigan Happy Sunday pala sa ating lahat, no? Kumusta po ang inyong weekend? Kumusta po ang inyong Sunday? Alright, babasa muna tayo ng comment Huwag kayong magalit Stay lang kayo dyan. Lolit Dumaraos, gandang gabi Sir Foodie, Bayota Galban. Good evening Idol Foodienet at Team Bantag. Kong Tebes, Vice President Sara Duterte supporters, viewers. Ayan po, mga kaibigan. Susan Aviles, ayan, happy Sunday sa iyo dyan. Good evening po, Idol Foodienet, Team Bantag, and Kong Arnie supporters, viewers. Ayan po, sobrang lakas po ng ulan kanina, di ba? Kaya mag-ingat-ingat po tayo, mga kaibigan. Talagang tag-ulan na talaga, no? Akala ko nga may bagyo. Sobrang lakas, no? Sino pa mabatiin natin? Si Cora Takahashi, gandang gabi, Foodie. Ayan. Nana Esteban, Margarita Libon, Lolet Dumaraos, Teresita Amanuma, Blessed Sunday Idol watching with you. Greetings from Tokyo, Japan. Ayan. Lovely day. Hi, Madam Susan. Hi, Sir Foodinet. Shout out po. Ayan, si Lovely day po. JB Prams. Hello, Sir Foodinet. Our family is waiting for your live. Especially my Lola. Ayan, yung Lola niya. More power to you, Lola, Ang galing ni Lola. Palagi nanonood sa atin, no? Mega love shoutout sa iyo dyan, Lola, Relax ka lang dyan. Ayan, si Ophel Yumo, Victoria Galvez, Rigor Mendoza. Sino pa? Ayan, ang dami na pala. Jing Almosera, Corazon Austero. Good evening po, Sir Foodie, at sa lahat ng mga timbantag. Ayan po, si Corazon Austero po. Sarah Dizon, hello, Sir Foodie. Good PM watching from Dubai. Like that na. Ayan, maraming salamat. Yung mga hindi pa nag-likes, mag-likes na tayo. Hanggang nag-umpisa pa lang tayo. Maricor Santiago,
Zoila Rivera at marami pang iba. Mamaya po babasahin po natin lahat ng mga comment nyo at mga tanong nyo. Okay? Heart Takada, AMS28, Adeline Dagohoy, ayan. Lito Manapol, Heart Takada, ayan po mga kaibigan. So tuloy-tuloy po tayo guys, no? So ito na nga, no, si Mayora guys, no? Ito yung pasabog niya. Hindi ko na-explain sa inyo ha, kung ano po nangyari sa kanyang pamilya, lalo-lalo na sa kanyang father. Kung paano po hinaras ang kanyang tatay, mga kaibigan. Kung paano hinaras at paano hindi pinansin ng national. Napakatindi, no? Grabe na talagang bansa natin. Ano na ba nangyari, guys? Ito ha, si Mayora na po nagtanong, guys, no? Ano pa? Meron pa ba tayong sistema? Meron pa ba tayong, ano nang nangyari sa tinatawag natin na due process? Bakit parang wala na tayong due process? Ano na ba talagang nangyari? Di ba? Ganito na ba talaga ang mangyayari sa ating bansa? Palagi na lang naaapi. Pag hindi ka aliado, walang sinasabi. Mahirap lang. Ha? Wala na. Hindi na ba talaga pwedeng magbigay ng pantay-pantay na pagtrato kung kahit sinong tao? Di ba? Ito si Mayora, guys, ha? Si Mayora mismo ang nagreklamo, guys. Parang hindi po sila pinapansin. Bakit ganun? Huwag naman tayong ganyan, no? Di ba? Huwag naman nating gawin itong bansa natin na parang magkakaroon tayo palagi ng kangaroo court. Ha? Moro-moro ang mga hustisya. Kasi po, guys, no? Sa totoo lang, yung ginawa po sa kanyang father, nitong si Mayora, guys, hindi po makatao yun. Dahil meron po tayong sinusunod, lalo-lalo na yung mga arresting authorities natin o yung mga arresting officers natin. Meron niyang sinusunod na mga batas, no? May sinusunod diyan na proseso kung paano sila i-arestuhin ang isang tao. 'Di ba? Sabi pa nga ni Mayora, kailangan mong basahan ng Miranda rights pero wala namang ginagawa. Bakit ganoon? 'Di ba? Madaming sino mga tang? Mga tang daw, mga tang. Ayan, hindi ko na tinuloy kasi bawal tang. Philip Gallardo, lack of directions ang gobyerno. Ito malala pa si Dilawan. Nako. Yan nga yung sinasabi natin, bakit ganoon? Di ba, bakit tayo nagkaganito? Di ba, hindi pa pwedeng ayusin natin? Ito ha, hustisya po. Paano mo mahahanap ang hustisya kung yun mismo ang nakaupo, ang mga naka-appoint, mga sekretary, ay wala pong ginawa, kung hindi, walang fairness po, no? Wala pong semblance of fairness sa ating batas. Paano yan? Paano natin makukuha yung hustisya nga? Paano makukuha yung katarungan? Yung sinasabi nilang katarungan? Kung yung mismo po ang nagpapatakbo, ay wala, hindi nga nagbibigay ng hustisya. Hindi nagpapakita ng fairness. Di ba? Wala yung atong gobyerno, sir. Wala ayo atong gobyerno, sir. Sabi ni Danny Adiente. Ayan po, ayo. Naku, wala talaga ayo ang atong gobyerno. Oy, naunsa naman atong gobyerno? Ha? Naunsa naman ang gobyerno na to? Let's lead, no mercy for criminals. Ayan, Lito Manapol. Ito po mga kaibigan, no, panoorin na po natin si Mayora. Okay? Ito na po. Ready na ba kayo sa pasabog ni Mayora? Last September, first, yung pinakauna talaga, nakatanggap sila ng complaint galing sa 6 na barangay captains na hindi daw sila nabigyan ng what we call this travel order going to, I think DILG call yun. Ang sagot naman ng father ko, paano sila bibigyan ng travel order? Hindi sila nag-request, di ba? Wala silang maipresenta na proof na nag-request sila doon kasi walang received copies doon sa Office of the Mayor. And yung naka-attach lang doon is yung ano nila na nag-request daw silang 6 ng kapitan pero hindi na-receive ng Office of the Mayor. So wala talaga, walang basis. So yun yung na-penalty si Papa ng 15 days. After that,
I think, after 2 weeks, meron na namang isang complaint na dumating. Ang complainant doon, si Barangay Captain Raymond Ritubado at a certain Ilsa Coligado. So, yun ang inano nila na, yun na yung sinasabi ni Governor Waminal na corruption. Nako. May loan sila na bumili sila ng excavator, yung amphibious backhoe at saka yung what we call this dump truck na pambasura, yung garbage compactor. Ang nangyari doon, ang allegation ni Raymond Ritubado na a friend of him daw ang nagsabi sa kanya, tapos ginugol lang doon sa YouTube yung ni-research lang nila through YouTube na overpricing. Hindi ganyan eh. Overpricing Only pala? the CUA can determine if merong overpricing, mayroong surplus na nangyari na sa binili mo. And Kaya it is pala. properly bidded, and in fact, the authority to purchase, to loan, approved and ratified by the Sangguniang Panlalawigan. And in fact, one of the proponent of that loan availment of the municipality of Bonifacio, spearheaded by acting Mayor Ricky Bulahan. Siya yung proponent ng dyan. Makikita mo yan sa record ng Sangguniang Bayan eh. At saka si board member Jerry Quezon na naging konsihal dati Nako. na kalyado din ni Nako. Governor Waminal. So, ngayon, suspend sila October 5. Nagpadala tayo ng sulat doon sa DILG, request for legal opinion. Lumabas noong October 27, sinabi ng DILG National through Undersecretary Llamas, Ultra Vires Act ang action taken by the Sangguniang Panlalawigan because at that time, last year, di ba, may upcoming BSKing election tayo, yung sa barangay election. Ma-full within the 90-day kasi yun eh. Ang nangyari, October, nag-investigate sila ng September 7, tapos sinuspend nila ng October 5. Kung natuloy yung election last year, na siya sa 90-day prohibitory period. So, it start, I think December 5 yung election, di ba? So, kaya pag i-backward mo yun, kasali talaga yun sa 90 days. So, nakapasok siya sa prohibitory period. So, kaya Ultra Vires Act. Ang ano lang nila doon, kasi daw, hindi natuloy yung election. But our law said the law will be defined not backward. It is futuristic. Naku, si Governor talaga to. Di ba ang president noon, pinirmahan niya ang postponement of election is October 5. And yet, my parents got suspended October 10 yung pinirmahan ni BBM. Sorry, October 10. Pero October 5, sinuspende sila. Tapos, hindi pa yan nag-take effect right away, yung pinirmahan ni BBM. Kasi i-publish pa sa Gazette Journal, so may 15 days. So, ang effectivity nun, I think, October 25. So, ultra vires talaga. Pero unfortunately, ang nangyari, copy-furnish si DILG Region 10, RD Soyco. Pero, yun ang nangyari. Hindi talaga inaksyonan. Walang upload, mga kaibigan. Region 10, DILG, and I spoke to a certain Mr. Bakal, and sinabi ko sa kanya, ano ba talaga ito, sir? Nakatanggap kayo, copy-furnish kayo sa legal opinion ng national, ng central office. Ang sagot ni Mr. Bakal sa akin, Ma'am, I'm sorry, we cannot comment on that because we're only copy-furnish. So, ang tanong ko sa kanya, kung copy-furnish kayo, anong silbi ng copy-furnish kung wala kayong gagawing aksyon? Tama. So, yun, na-stop yun. Kasi tayo, we tried to seek PRO from the RTC of Tanggob. So, we filed
we filed a petition. Nag-file ng petition yung parents ko doon sa RTC of Tangog. And at first, the RTC give us the inakseptar yung kaso kasi inano na there is in a form in substance. So ibig sabihin meritorious yung kaso. So there were a series of hearings na nangyari. And unfortunately, the RTC judge decided that wala pala siyang jurisdiction. So we tried to understand the situation of the judge. So hindi natin ipinilit kung ano yung sitwasyon. Hindi naman tayo magpakahipokrito, sir, that we feel that there is pressure. So parang hot water siguro. So kaya pinabayaan natin kasi parang mag-most an academic na naman kasi matatapos na yung 60 days nila na suspension order by December 5. So ang nangyari nung December 5 na magbalik na sila, nakatanggap na naman ng mayroon na naman si NERV doon sa munisipyo na penalty suspension. Yung sa mother ko 6 months, yung sa father ko 6 months and 15 days. So ang nangyari doon, we asked the order with the signature of the governor because it is true that sa sangguniang panlalawigan, this is a purely question of law kasi bitcher. It is true that sa sangguniang panlalawigan has the authority to recommend for suspension, but I think and our lawyers believe that only the governor, the mayor, the judges, the president can implement suspension order. Tama. So wala tayong natanggap na ganon. But hindi naman naging insisting yung ginawa ng parents ko because they just go there in good faith. Pumunta sila doon, nag-logbook lang. 13 and 14, I think, December 13 and 14. And in fact, kung maalala ninyo, meron kaming first encounter standoff ni Major Sumagang. Kasi ang nangyari doon, I go there with my father. I went there with my father. Ang nangyari is, iniwan ko siya sa sasakyan with our driver. Pinark namin sa front. At first pagdating pa lang namin doon, nandoon na si Sumagang. Pinagalitan niya yung bakit daw pinapasok yung sasakyan namin. So, I went straight to him. Why? What's the problem? Anong problema? Bakit siya? Wala. Ganon ko. So, sabi ko, bakit anong problema? So, after that, I went straight to the office of the actings, the mayor and the vice mayor. And I handed them the letter from our lawyer. Natagalan ako doon kasi hindi agad nila ni-receive eh. Then, after a while, kasi I'm just waiting, I told them, sabi ko sa kanilang dalawa, kung hindi nyo tatanggapin, kung hindi nyo i-receive, just please put refuse to sign. Because this is for our, for our legal purposes. So, ni-receive nila, nagstay ako doon mga 15 minutes yata. Nakatanggap ako ng tawag ng father ko. Kasi ang niya, nandun lang siya sa loob ng sasakyan nandun lang sa loob ng sasakyan. Ang nangyari, yung si Sabadukya, iwan ko ano bang ranggo ni Sabadukya, kinukuyog yung sasakyan kasi gustong palabasin yung father ko. So nataranta na rin si Papa noon sa tumawag sa akin. So, yun, na bumaba ko, sinano ko, pinabidyo ko, doon kami. Meron pa nga akong hindi nilabas na video doon kung anong mga sinasabi ni Sumagang sa akin na hindi talaga kami paakyatin. Ang nangyari doon, nag-milo down lang siya kasi tinawagan ni Papa si Gerald Coop at that time. So, nag-logbook lang yung tao eh. He's not doing anything. Kasi ang naman namin, baka pag hindi siya nagpunta doon or hindi sila nag-report doon, baka i-charge na naman tayo ng abandonment. Kasi there's a question of law. Kung sino talaga
ang mag-implement ng order ng suspension. So after that, nag-file na tayo ng appeal doon sa Office of the President. Okay. So doon siya medyo natingga sa Office of the President. Kaya hinintay natin noong March, kasususpinde din sa akin nun. Alam mo ba, Bitcher, sinuspinde din ako last March kasi ang kinaso din sa akin, hindi ko daw napigilan yung baha. Yun ang kasalanan ko. Hindi ko napigilan yung baha. Kasi daw nag-promise ako na pag makabili na kami ng dredging machine, wala nang bahang mangyayari. Ano ako, santo? So, ang nangyari doon, sinuspindi nila ako. So, wala akong nagano doon. Nagpunta lang ako ng national. Kasi ang sa akin talaga is, bahala na yung sa akin. I just trust my lawyer. So, just do it. Ang sabi ko lang kay Attorney Mendoza, tulungan mo lang ako, Attorney. Pupunta talaga ako ng national, ng Maynila, noon sa Malacanang. Kasi ang pinaka-concern ko is my parents. Grabe. So wala akong pakialam doon sa akin. So nakapasok tayo doon sa DESLA. Doon kay Attorney Lisa Logan na office. Fortunately, may nagdala sa amin na maakyat ako doon, kasama ko yung kaibigan ko. Maakyat kami doon sa legal department. So, I spoke to Attorney Haro. So, I spoke to Attorney Haro and siguro nakawa siya or kasi I keep explaining to him kung ano yung sadya. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!